Mga mahal kong kababayan, huwag niyo kami husgahan na kami ay bayad dito o pumapapil. Hindi po. Kami po ay nagbabayad lamang ng utang na loob kay Digong. Dahil yung mga panahon na yun, napakasarap maging Pilipino. Nako, trending ho ngayon ito sa mundo ng social media na kung saan nagdala ho ng dalawang maleta itong si Senator Robin Padilla sa Korte Suprema. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Eto na ho mga kababayan, di na ho natin patatagalin to. Ano ho kaya ang laman ng maleta na yan ni Senator Robin Padilla? Ang sigurado ho natin dito mga kababayan, hindi ho pera yan. Hindi kagaya yan noong pinamimigay nitong si Saldico sa mga congressman at doon sa mga magnanakaw sa Malacanang. Ito na ho si Senator Robin Padilla. Yay! Go! Go! Sige po, sir. Naku. Sige po, sige po. Sige po, sir. Sige po, baka bukas ang issue dito, may dala akong maleta. Naku. Maleta lang, pero yan, sir. Pagkatapos ho nating mapanood itong pagbitbit ng maleta na yan, itong si Senator Robin Padilla, press con naman ho ng Tay Kami Naman movement, signature campaign para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang laman ho ng maleta na yan, itong si Senator Robin Padilla, yung mga lagda ng ating mga kababayan na kung saan talaga namang gusto na ho nilang makauwi sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, mga 40 million lang yan. Daming po. Nako. Pili lang, hindi naman tayo ma'am. Daming. Daming po. Rekta na ho tayo sa press con nitong si Senator Robin Padilla, nitong sila Ma'am Joey at nitong sila Ma'am Mocha Uson. Ito, panoorin natin to. No, Kuya Miko, isa sa mga madalas nating marinig. Yan. Kaya ba nating patunayan na totoong mga tao itong mga pumirma? Senator Robin? Una po sa lahat, assalamualaikum mga mahal kong kababayan. Gusto ko munang sabihin na ako ay nagkakaroon ng matinding inspirasyon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam niyo, ito yung pagpipirma nito, ito lang yung klase na yung papel, pag tinignan mo, nandun yung pangalan mo, nandoon kung gusto mo ilagay kung saan mang makukontak, andun ang ID number mo, at andun din ang pirma mo. Ibig sabihin, totoong tao ka. Hindi po ito yung dating na, ito, bibigyan ka ng papel, pipirma ka lang doon. O yung 10 tao ang pipirma, isa lang. 20 tao ang pipirma, isa lang. Hindi po. Hindi po nila pinapayagan na walang ID. Pati po ako, nung pumirma ako, kailangan ipakita ko yung ID ko. At lahat po ng pumirma dito, may ID na pinakita. Ibig sabihin, ikaw po ay tunay na Pilipino! Alright, tama yan. Marami sa ating mga kababayan, no, Kuya Miko, nagpirma sila at pinadala pa nila sa akin with trusting us their information. Kaya yun. At hindi lang yun, maliban sa kita yung pirma, may mga videos na nagpapatunay ng mga pirma ng mga taong yan. Tama yan, no? Walang binayaran dyan, Kuya Miko. Actually, abunado pa tayo. Kanya-kanyang pamasahe, kanya-kanyang effort, kanya-kanyang pagod, at kanya-kanyang pamamaraan. Para kay PRRD. Duterte, ano talaga yun? Legacy, yes?
Correct. Sa sarili mo. Aha. Tama yun. Pero may tanong po ako, at sigurado rin naman ako marami rin tanong nito, Miss Joey Cruz. Ang tanong nila, ano ang ina-expect na mangyari after filing sa Supreme Court? Yan. Maganda yan. Kay Ma'am Joey. Well, ang ina-expect natin, no, to convince the Supreme Court na mag-decide na of course, syempre tayo, dahil mahal natin si PRRD, gusto natin yung decision na pabor sa atin. Diba? But it's really up to the Supreme Court kung ano mang way yung magiging decision nila, kung pabor sa atin, kung hindi pabor sa atin. What is important is that this resolution is something that the Supreme Court owes to the Filipino people. So, kailangan na nating malaman, ano ba yung ginawa ba kay PRRD, illegal o legal? Pero correct, sa mata natin, of course, dahil marami tayong mga nakita at napatunayan ng mga bagay na hindi sinunod na naaayon sa ating taas, urgent yung pagdesisyon at pag-resolve ng kung ano yung talagang legal na estado na pagpapadala kay PRRD sa The Hague. After this filing, we want the Supreme Court to resolve this as soon as possible. Additional question are going to pop up later and we're going to deal with it as it comes. At this point, ang gusto natin mangyari is for the Supreme Court to not look away and listen to the voices of the people. Kanina nga, dala-dala namin yung mga signature mo gamit yung maleta. Binibit ni Ma'am Tin, ni Tita Nene, yung maleta kasi ang dami ng bigat na talaga na kailangan namin ng trolley. But of course, itong maleta na to, at nung pinasa na natin ni Senator Robin papasok ng Supreme Court, ito ay, ang laman niya ay boses ng tao, hindi pera. Yan. Solid. Sana, patakbuhin naman natin yung bansa natin, yun ang pinagsusunamo natin sa Supreme Court, ano? Patakbuhin naman natin itong bansa natin na mayroong espasyo para sa boses ng ordinaryong Pilipino. We really want them to act on the signature, on the habeas corpus cases and resolve it once and for all. Isa pa sa mga bumabagabag sa mga Pilipino at sa mga nag-participate dito at sa kabilang panig din. Ano ba ang next step after nitong third filing ng Tay Kami Naman? Well, we have to give the Supreme Court time after natin kasi nakakatatlong manifestation na tayo eh. Nakakatatlong manifestation na tayo. So, we have to give them some time. But, nag-birthday na si PRRD nung Sunday sa The Hague. And personally, and I think a lot of us are impatient already. Dahil hindi naman nabata si PRRD, kaka-81 lang niya ng Sunday. So, we want the Supreme Court to really take into consideration na there is a life at stake. As long as they're not going to make a decision, you might stay there. And hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. So, gusto natin na sana aktuhan na nila. Dahil hindi naman to simpleng issue lang ng kalayaan eh. Issue rin ito ng buhay. Dahil nga doon sa kalagayan ni PRRD doon, mahaba yung proseso. Pero, ang gusto natin, magsimula tayo muna dito sa atin. Kasi dito na magagawa tayo. Sabi ni San Robin, may magandang kwento dito sa San Robin eh. Para po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, mga mahal kong kababayan, napakahalaga po nitong hakbang na ito. Dahil ito po ay kasama sa ating konstitusyon, yung boses ng bayan. Tandaan po ninyo, ang boses ng tao. Ito pong ginagawa ninyo sa lahat po ng pumirma, sa lahat po ng mga malasakit, sa lahat po ng umiikot, sa lahat ng mga gumagastos para dito. Napakahalaga po nito. Hindi po nasasayang ang lahat ng pagod ninyo, lahat ng gastos ninyo, sapagkat ito pong ginagawa ninyo ay nakapaloob po yan sa saligang batas. At ito po ay kailangan desisyonan ng ating mataas na hukuman
Hindi man po natin, katulad po ng sinabi ni Ma'am, inaantay po natin ang desisyon nila. Pero bawat pirma po na yan, nakakapagbigay po yan ng hudya sa ating mga hukom na magdesisyon. Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, marami pong nagme-message sa akin kanina pa. Hindi pa kami nakakapirma. Meron pa dito, Binyan Laguna. Hindi po kami nakapirma. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ito. Tuloy-tuloy po ito, mga mahal kong kababayan. Tandaan po ninyo, hanggang pumipirma po kayo at ipinaglalaban ninyo, ang karapatan po ninyo. Hindi lang po ito tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay patungkol sa boses ninyo. Dapat po dito sa bayan natin, ang pinakamahalaga ay boses ninyo. Maraming salamat. Senator Robin, tanong po dito. Gusto po nila malaman. Sa tingin niyo po ba, may possibility, if ever, in the future, may legislative measure ba na possible i-file sa Senate, Congress? Patungkol po dito? Opo, siyempre po, alam mo naman po ninyo, meron po tayong separation ng legislative at judiciary. Pero kami po, sa Senate, hindi po kami, katulad po halimbawa, noong kami po ay gumawa ng resolusyon na ang ating pong dating Pangulo, siya po ay yung sa house arrest. Opo, hiniling po namin yan. Gumawa kami ng resolusyon at sinuportahan po yan ng majority ng napakaraming senador. Iilan lang po ang kumontra. Kilala niyo na po yun. Meron din po kami kaka-file lang. Yan po yung resolusyon nakaka-approve lang na dapat walang Pilipino pinapadala sa ibang bansa na hindi tumaan sa hukuman. Sinuportahan din po yan ng maraming senador. Meron din lang iilan na hindi sumuporta. Kilala nyo rin yun. Yan po ang positibo naman na nangyari. Nang dahil sa sakripisyo, alam nyo, yan lang ang papel lagi ni Digong, nagsasakripisyo para sa atin. Pero dahil sa sakripisyo niya, kita nyo ho, nagkaroon ng resolution ngayon na dapat walang Pilipino pinadadala at huhusgahan sa ibang bansa na hindi dumadaan sa korte natin. At gusto ko rin kung malaman ninyo, sa Rome Statute mismo, nakalagay mismo doon na dapat, bago nila kunin, dumadaan muna sa korte natin. Ang hindi natin maintindihan bakit nagkaroon ng napakabilis na nangyari. Kaya lang po, maniwala po kayo sa akin, kami po ng mga kakampi nyo sa Senado, lalong-lalo na po sa mga inupo, itigol, kami po, hindi po kami nakakalimot sa taong bayan. Maraming salamat, Senator Robin. Mas naintindihan na natin. At alam natin na kaka-birthday lang ni PRRD. So, gusto nating tanungin si Miss Mocha, kung bilang original na DDS, ano ang masasabi mo sa mga sumuporta dito sa Tay Kami Naman? Alam po, pagtulad po ninyo, ako po ay pagtulad na sumusuporta at pagmamahal sa tatay ng bayan, sa tatay Digong. At sa dami ng nagawa ng tatay Digong, the least thing that we can do is sign the petition. Nananawagan po ako sa bawat Pilipino, kung sa tingin niyo, may nagawang maganda si Tatay Digong para sa inyo, sa pamilya niyo, sa ating bayan, pumira na kayo. Pumira po kayo, dahil sinasabi nga ni Senator natin Padilla, karapatan natin yan na marinig ng Supreme Court at malaman nila na marami ang nagmamahal kay tatay. Ganun na lang po, nandun po tayo dito sa Supreme Court. May nakausap po ako ng dating OFW na kagaling. Ang pangalan niya, si Sir Mark. Sabi niya, hindi dapat nakakulong si Tatay Digong dahil sa dami ng ginawa niya maganda sa ating bayan. Kaya, andito po tayo nagkakaisa para pauwiin ang tatay ng bayan. Bring him home! Bring him home! Bring him home!
you so much, Ms. Mocha. I'm sorry. Oh, may question ka. Ayan, isa pang tanong from Juliet Pacot of Saksi Ngayon. Juliet Pacot. Ayun. Ang tanong ay ilang libo daw na lagda ang kailangan para makumpleto. Target na number ng lagda para makumpleto yung pinipetisyon sa Supreme Court at kasama pa ba itong ipa-file sa Supreme Court? Yung sa, ano ba yung number na kailangan, wala naman kasing ganung, na dapat kung naka 500 na, naka 1 million na or whatsoever. What I know is that, in 2020, Attorney Dino De Leon filed a petition before the Supreme Court asking for a petition to compel PRRD to disclose his health condition. That petition, sa gitna ng pandemya, gusto nila nabigyan ng prioridad ng Korte Suprema yung petition na yon, yung kanilang request for writ of mandamus, ayan, if I remember it correctly. In that petition was supported by a signature campaign. So, syempre, medyo kapilang parlor ito na aksyon, ganyan. And they according to the civic group na nagsuporta doon sa petition na yun, si Atty. Dino at 10 ng mga tao, ordinaryo, ay gusto malaman ang health condition ni PRRD at kinakompel siya na i-disclose ito sa bayan ng Pilipino. So that's why there was a certain number of signatures collected for that purpose. Ultimately, hindi sila nanalo sa Supreme Court. But the prayer was that for the petition to be given due course. Nag-decide ba ang Supreme Court? Yes, nag-decide ang Supreme Court. And that's what we wanted. That's 11,000 signatures. That's 11,000 signatures. And what we have is 304,304 signatures. So, we do not know what is enough. But if we keep on, dropping signatures to them, telling them that we are all waiting and we are getting impatient, they owe it to us. Whether they agree with us or not, it doesn't matter. What we want is for them to resolve it once and for all. Because this divides the nation. So, sana mag-desisyon ng Supreme Court at yung numero natin, yung mga tao na nagtatanong, bakit 300,000 lang? Akala ko ba 22 million kayo? Yung mga ganyan. This is an entirely different ball game. And it takes initiative, it takes some effort to join this kind of campaign. And, well, as far as we are concerned, ang layo naman ng 11,000 sa 304,000. Diba? So, yun parang measure niyan. Correct. Ayun. Maraming salamat. At bilang panghuli, inaanyayahan namin kayong lahat para panoorin ang isang video presentation. Dahil sa nangyayaring presscon na to, ay ang daming mga nanonood, ang grabe daw ang tanong. At ang tanong nila, kasi na-encourage sila sa mga ginawang kontribusyon, marami pa daw ang gustong sumali. So ang tanong, paano pa daw sila makakasali dito sa Tay Kami Naman signature campaign? Madam Joey. Yes, meron po kaming official website, no? Ang aming official website ay taykaminaman.org. I think nandito yung ating patriotic IT professional, si Sir Carl. Sir Carl, tayo ka naman dyan! Parang ka! Ayan! Yan po ang ating si Sir Carl Bautista, yung ating admin ng website natin. Volunteer. Kasama ang team niya, ang kanyang startup company who did this, put up the website so that it's easier for all of us to get the information about the signature campaign. Talaga makabayan lang po talaga yung team niya. Palakpakan lang po natin si Sir Carl. Kasi tawag dito, minimit ako niyan ng madaling araw, naggabi alas 12 ng gabi, pagkatapos ng mga project nila, dahil mahal rin niya si PRRD.
And of course, gusto nga niya parang nasa background lang yung team niya eh. But sabi ko kailangan makilala ka rin ng tao kasi grabe rin yung contribution ng team niya para dito sa movement na to. So please visit our website, taykami-naman.org. Nandito na po ang lahat ng information na kailangan ninyo para makasali. Hindi niyo po kailangan ng malaking event para po magkaroon ng signature campaign. Ang kailangan niyo lang pong gawin ay mag-download ng signature sheet, magpapirma po kayo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, at ipadala niyo po ito doon sa address na nakalagay po doon. May mga designated address po doon, ipadala niyo na po siya. Hindi niyo po kailangan na makarating kami sa inyo at magpapirmahin po namin kayo. Ang kailangan po namin ay pagkilos. Ang kailangan po namin ay paggalaw. Hindi po namin mapupuntahan lahat. Kagaya nga po ng sinasabi namin, nabubuhay po yung signature campaign dahil po sa initiative ng mga kapwa namin vloggers. At we can only do so much. Mas magtatagumpay po tayo kung lahat po tayo kikilos at gagawa. And please do your share. Pag sinabi po natin na solid Duterte tayo, dapat may kasamang pagkilos, diba? Let's be inspired with how Senator Robin Padilla does it. Yes! Ginagawa